Tumaksa ang mga deboto ng Itim na Nazareno sa unang tinatawag na Friday Mass sa simbahan ng Quiapo para sa taong ito. Tila patikim na po yan sa siguradong milyong-milyong makikisa sa mismong araw ng pista ng Itim na Nazareno sa Huwebes na po yan mula sa Quiapo. Nakatutok live si Dano Tingkungko. Dano! Mike, sa mga oras na ito ay nagpapatuloy pa rin ang misa dito sa Quiapo Church sa Maynila at dahil ngayon ang unang biyernes ng taon ay dinagsa syempre ng mga deboto ng Itim na Nazareno itong misa na nagaganap ngayon sa simbahan. Katunayan sa dami ng mga deboto na dumating ay halos hindi na nagkasya yung mga deboto sa loob ng simbahan at nag-spill over na sila dito sa labas sa Plaza Miranda kung saan tayo nakatayo sa mga oras na ito hanggang sa Evangelista Street at sa Quezon Boulevard na sa mga oras na ito ay usad pagong ang daloy ng trapiko. Hindi lang dahil sa mga sasakyan kundi dahil na rin sa mga deboto na hindi halos magkasya sa loob ng simbahan. Kung tatanungin ang pamunuan ng simbahan ng Quiapo, maging ang ilang mga ahensya ng gobyerno na nakausap natin, kabilang ang pulisya, patikim pa lang daw ito ng inaasahang dagsa ng mga deboto sa araw ng pista ng Itim na Nazareno sa susunod na Huwebes, kaya naman puspusan ng kanilang ginagawang paghahanda. Muling napuno ang Plaza Miranda ng mga deboto ng Itim na Nazareno lalo't unang biyernes ng 2014. Ang 78 anyos na si Lydia Suarez kahit may pneumonia at nanghihina, pinilit pa ring makapagsimba. 12 anyos pa lang daw siya nang maging deboto ng poon. Pero lalo raw sumidhi ang pananampalataya niya nang mapagaling daw ng poon ng asawang nag-agaw buhay sa pneumonia taong 1957. Hindi raw siya makakapunta sa Huwebes, mismong araw ng pista. Kaya ngayon pa lang daw, bumisita na siya sa poon. Bago sa doktor, sa kanya muna. Kahit lasang ka, basta sa kanya. Kahit siya naman na may sabi, kahit na nasaan ka, nandoon siya. Inaasahang aabot ng mahigit 12 milyon ang dadalo sa traslasyon. Patikim na raw rito ang pambihira o manong pagkapuno ng Plaza Miranda sa Thanksgiving procession noong January 1 at ang dami ng mga nagsimba sa Quiapo noong Pasko at Bagong Taon. These are events that we realize that we need the help of God. I mean, we are not in control of our life. We are not in control even of nature. And disaster can strike and we need somehow the help or protection ng Panginoon. Pang-international event ang paghahanda para sa pista. Nasa 5,000 pulis at sundalo ang itatalaga. Nag-ensayo na raw ang pulisya para sa worst case scenario. Ito yung sakaling may magpanggap na pare o media practitioner na may dalang pampasabog. Pero ayaw sabihin ng Manila Police District kung may natanggap na silang intelligence report ng mga grupong manggugulo. Ayaw rin nilang kumpirmahin kung mauulit ba ang cellphone signal block na unang ipinatupad noong 2012. We always assume on the positive side that there will be some threats, but for this we prepared a lot and we do have lots of trainings on incident command system provided by the Office of Civil Defense. Mas hihigpitan din ang media. Limitado na ang pwedeng pwestuhan ng mga magko-cover. Ipinapanukala na ng Manila City Administrator na kanselahin ang klase sa lahat ng antas sa Maynila sa araw ng pista. Ang andas kung saan ikakarga ang poon, nilagyan na ng muelle o coil spring para hindi raw bumigay sa dami ng posibleng umakyat sa andas. In-upgrade namin yung suspension sa likod. The request ni Monsi, huwag tataas, huwag bababa. Tapos yung steering mechanism, nakasentro na. At solid tires yung mga gulong niya. Pero doon sa roller guide dyan na steel wheels, may mga solid rubber pa yan. At Mike, sa mga oras na ito, ito ang sitwasyon dito lang sa Plaza Miranda kung saan tayo nakatayo. Dito lang yan sa labas ng Quiapo Church. Kani-kanina lamang natapos ang homily at sa ngayon ay nasa prayers of the faithful na ang misa. Ito na sa kwenta natin kanina, ito na yung ika-4 na misa mula nung mag-resume ito ng alas 3 ng hapon kanina. At ang volume ng tao na yan ay umpisahan nating maobserbahan na dumami at kumapal mula alas 5 ng hapon. Mike, tuloy-tuloy itong misa na ito dito sa Quiapo Church hanggang alas 8 ng gabi. Kung saan yung alas 8 ng gabi, yun yung huling misa at pagkatapos naman nun ay magkakaroon ng Holy Hour or Adoration Hour para dun sa mga deboto na gusto pang manatili dito sa Quiapo Church. Yan muna latest mula rito sa lungsod ng Maynila. Balik sa'yo, Mike. Malapit-lapit na sa Huwebes na. Maraming salamat, Dano Tingkungko.